nasa isip natin. May regeneration, ito yung pagkasilang na muli, di ba? Born again experience, yun ang tinatawag nating regeneration. Pagka sinabing degeneration, anong unawa natin ito? Ay ka ba? Pati kayo mong masakit. Bumabalik. Sabi niya rito, how shall we escape if we neglect this great salvation? Hebrews chapter 2 verse 3. Which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him. First paragraph, sabi ni Clendenin, if we neglect a garden plant, then a natural principle of deterioration comes in. Yan ang meaning doon, degeneration. And change it into a worse plant. If we neglect any domestic animal, it will revert to a wild, worthless animal, lalo ng aso. The same thing is true of the human. Why should be any exception to the law of nature? This is nature. Nature knows him as only another species. And the law of reversion to type, yun yung degeneration, runs throughout all creation. I've been thinking along this line to the return to nature while driving down the highway, looking across fields that are plowed and beautifully kept. Ang babangunga ng mga palay, di ba? Pagka namubunga. I always notice that along the fence line, there are trees, vases, and thorns, just waiting for the slightest neglect on the part of the farmer. If he neglects the trees, the wilderness will move in and take back from that farmer what he took from them. That is degeneration. Revert to time. Back to time. Okay? If a man neglects himself for a few years, he will change into a worse man and a lower man, magiging taong grasa. If he neglects his conscience, it will run off into lawlessness and vice. If he neglects his soul, it must inevitably drop off into ruin and decay. We have here then a natural basis for this question before us. If we neglect with this universal principle staring us in the face, how shall we escape? It is not necessary to prove that there is such principle in the being of every person. It is demonstrated by facts and by the analogy of nature. And all men who know themselves are conscious that this tendency, deep-rooted and active, exists with their nature. Theologically, it is described as gravitation toward evil. It is the gravity of the pulling of sin. It is degeneration. Itong question na ito sa Hebrews chapter 2 verse 3, walang sagot. How shall we escape if we neglect this great salvation? Walang sagot na ibinigay. You know why? Because you cannot escape. It is the law of nature. Degeneration is a law of nature. And you cannot escape. Hindi mo matatawasan. Hallelujah. Kapag nagpabaya tayo, mga kapatid, sa buhay spiritual na ito, pagkatapos natin tinanggap itong great salvation na ito, tapos nineglect natin na magpatuloy tayong umunlad. Sabi ni Peter, let us grow in knowledge and in the grace of our Lord Jesus Christ. Kapag ka tumigil kang umuunlad sa paglago mo sa espiritual na ito, babalik ka kung saan ka nang galing. This is true to you. Makikita mo na lang na
Carnal na naman yung takbo ng buhay natin. Sinful na naman yung takbo ng buhay natin. Pero na-born again na tayo. Kanya lang, hindi natin, nineglect natin. So because of that neglection, talagang darating yung degeneration. Kapag tumigil ka sa paglago, hallelujah, kapag tumigil ka sa paglago, babagsak kang muli sa pinagmulan mo. Kapag pinatay mo yung eroplano doon sa itaas, walang ibang direksyon yan, kundi babagsak. Magka-crash yung eroplanong yan, patay lahat ng mga tao dyan. Tama o tama. Ganon din sa spirituality. Kapag walang spiritual progress na nagaganap sa ating buhay, ang spiritual progress, yan ang sanctification. Ano mangyayari sa iyo? Magiging maruming-marumi. Ano ba yung sanctification? Pagpapasakdal ng buhay. Pagtataas ng kabanalan ng buhay. Purification, becoming like Christ. O talagang yun ang sanctification. Dahil habang umuunlad ka sa buhay ni Kristo, nagiging lalong banal yung buhay mo kasi yung kabanalan, si Kristo. At kung lumalago ka sa buhay kay Kristo, nasa-sanctify yung buhay mo. Tama po? Hallelujah. So yun ang meaning ng sanctification. Upgrading sa spirituality. Pagunlad sa buhay sa espiritu, spiritual progress, spiritual education. Ang lahat ng yan, sanctification. So hindi ka maaaring magpabaya. Do not stop growing. Kaya sa lahat ng mga ang motto ko lagi, mga kapatid, ang motto ko lagi sa pagka-graduation na lagi kong binabanggit yan, lagi kong paalala sa mga nagtatapos, do not stop growing. Ikaw ngayon ang mayroong trabaho para sa iyong paglago. Wala na kami magtuturo sa inyo. Wala nang SCI, one time lang ang SCI. Kung gusto mo mag-refresh, pwede, pero one time lang talagang SCI. Ang usapin sa SCI, pagkatapos namin ituro ito, bahala kayo sa buhay ninyo kung lalago kayo o hindi. Bahala kayo sa buhay niyo kung babasahin niyo o i-apply ninyo mga natutunan niyo dito o hindi. Hallelujah. Andito na lahat ang pangangailangan mo hanggang rapture. Andito na, dadalhin ka dito sa rapture. Bakit? Ang aral ng School of Christ is sanctification. Ang aral ng School of Christ, paglagong spiritual, paglago sa buhay kay Kristo. Kaya hanggang rapture ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kayo na ang may obligasyon sa inyong paglago. You read, you apply. Hallelujah. Pagbayaran natin ng presyo ang ating mga spiritual na mga buhay sa ating paglago kay Jesus. Can we say amen to that? Amen. Alam po ninyo kung anong nangyari sa akin, pwedeng mangyari sa inyo. Kung tutularan nyo lang kung ano yung ginagawa natin, nagbabayad tayo ng presyo. Hallelujah. Amen po? Hindi ito basta-basta lang. Hindi nyo napapansin, talagang, malaki na yung binagsak ng katawan ko. Hello? Napapansin nyo yan? Oo. Kaya nga nag-post na ako doon sa FB. Sabi ko, may panahon talagang kailangan na magpahinga yung taong napapagod. Tapos yung mga nagko-comment, isip nila magre-retiro na ako. Hindi ako magre-retiro. Hanggang kaya ko pang mangaral ng salita ng Diyos. Hanggang nakakalakad pa ako, hanggang nakakapag-drive pa ako, hindi ako titigil magturo ng aral ng School of Christ. Hanggat may naabot tayo, aabot tayo. Ang totoo nga, meron tayong 5 naghihintay na schedule sa Pilipinas after ng Dubai. Opo. Dipakulaw, Aurora, Umingan, Pangasinan, January, dito sa Solano, Vizcaya, meron tayong Palawan, at meron tayong, Surigao ba yun? Hindi Surigao eh. Bandang Mindanao. Yung isa pa. Maliban dun sa Siargao.
Hindi. Sila, sana sila. Sa Visayas, sa Butuan. Surigao lang. Ayun. Yun, naka-schedule tayo sa... Meron pa isa yung isa pa. Parte, isla ng Bicol. Oo, hindi, isang isla. Basta, ganun. Yan yung mga na kumukolekta sa atin na gusto nang dalhin ng Isla surprise. sa Bicol. So, talagang kailangan pa tayong mabuhay ng mahaba-haba. Kailangan tayo schedule pass. Ayoko naman. Ay, kung aayos ang aking kalalagayan sa health ko, why not, di ba? Pero talagang mahirap. Okay, ito yung thought ng ating pinag-uusapan, mga kapatid. Okay, yan, siya yan. Spiritual na paglago. Kung hindi ka lalagong spiritual, hahatakin ka ng laman. The lesson is equally clear from analogy. Ito yung hinahanap kong word nung ito yung analogy. Hallelujah. Apart from the law of degeneration, there is in every living organism a law of death. We imagine that nature is full of life, but in reality, it is full of death. You cannot say that it is natural for a plant to live. It is not. Examine its nature fully, and you are forced to admit that its natural tendency is to die. Kahit ng tao, okay, healthy yan, bata pa yan, pero ang pinupuntahan yan araw-araw, kamatayan. Amen? Oo, yun ang totoo. Habang pang araw-araw. Kaya nagtataka ako sa mga born again. Usong-uso sa atin dito kapag ka may birthday, nagdidiwang tayo ng kaarawan, di ba? No? Oo. Laging ganun, no? Nagdiriwang tayo ng ating mga kaarawan. Masayang-masaya tayo. Hindi ninyo alam, isang taon ang nabawas ulit sa inyo. Hindi ba, no? Andiyan ba kayo? Walang ibang pupuntahan yan. Ito ay isang batas. Okay? Hallelujah. Okay, where am I? Biologist na itong sinasabi niya dito. Talagang si Clendy din, pati biology, pinakikialaman niya eh. Talaga ibang klase yung utak nitong ating tagapagturo talaga. Pero matatawa ka na lang pagka binabasa mo. Ang sasabihin mo, tama yung analogy eh. Okay. From last paragraph, page 88, from the very nature of salvation, it is clear that the only thing necessary to make it of no effect is neglect. Grabe, ang tinding kasalanan yun. Ang tindi nun, hindi ka gumagawa ng kasalanan. Oh. Pero, ninineglect mo lang yung salvation mo. Hindi ka lang nag-grow doon sa yung salvation na tinanggap sa Panginoon. Parang winalang bahala mo lang. Na-save ka na, save na ako, born again na ako. Pero hindi ka gumagawa ng paraan ng pag-unlad mo sa buhay sa Espiritu. You are neglecting. Wala kang ibang gagawin. Neglect mo lang. Sa Australia, ang gaganda, ang mga bahay diyan, walang bakod. Wala. Ang pinakabakod nila yung fence na maliit lang na gano'n sa harapan. Parang dekorasyon lang nila sa kanilang harapan. Tapos nandoon na yung kanilang lawn, yung kanilang garden, na magagandang garden. Masyado silang mahilig sa ganyan. Napakahalaga sa kanila yung garden sa harapan. Na gumagasto sila para alagaan yung garden na yan. Pero kapag na-neglect yung garden na yan, makikita mo ang pangit-pangit. Magiging wild. Yung mga Bermuda grass, ang tataas ng pangit ng pagmasdan. Kapag kinat mo, lalo pang papangit. Yung ganoon.
yung kanilang mga bulaklakin niyan, ang gaganda. Yung Ate Cresco, yung kanyang mga bulaklak, lalaki, rosa pa siya ron. Nakakita na kayong gano'n? Yung rosas na ganyang kalalaki yung bulaklak. Sus, gaganda. Lalo na yung mga pula, kagagandang pagmasdan. Oh, pero kapag ka napabayaan po yung mga yun, kapapangit ng tignan. Ang mga Kristiyanong pabaya sa kanilang pagunlad sa buhay Kristiyano, pag napagmasdan mo sila ngayon, ang papangit nilang pagmasdan. Ang sasama ng mga ugali. Paano hindi masamang pagmasdan? Nagiging mga mangkukulam. Oh, di ba? Hindi nag-iikapo. Oh. Iko-contest pa yung ikapo nila eh. Awain ka pa nila. Kaya alam isang araw na corner ko yung isa. Wala yung pintalan eh. Oh, wala siyang magawa. Eh mali eh. Bakit ayaw mo bang ipagtanggol yung mali? Hindi mo maipagtatanggol yung mali. Yung mali. Ang turo ng School of Christ, yung tama. Yung mali. Oh. Hello? Kung ayaw mo mag-ikapo, maghanap ka ng church na ayaw din nilang mag-ikapo para abutin din yung pare-pareho yung the unity of the faith. Pangit nga lang pagmasdan, di ba? Nagiging pangit ang mga Kristiyanong hindi talaga nagpapatuloy sa pag-unlad sa pananampalataya kay Kristo. Okay, nagsasalita dito si Clendenin about nature. Okay, tapos ito ay ginagamit niyang illustrations sa spirituality. Basahin niyo na lang po. Okay, puro nature ang kanyang tinitingnan dito. Finally, last chapter. Finally, as our idea or conception of spiritual being must be taken from natural being. Okay, yan ang isang malaking problema sa ating panahon ngayon. For example, there is the sense of sight in the spiritual realm. If you neglect this or live undeveloped, you never miss it. You simply see nothing. Develop it and you see God. Praise the name of Jesus. There is also a sense of sound. Neglect it and you never miss it. You simply hear nothing. Develop it and you hear. My sheep hear my voice. There is a sense of touch that must be developed in the new man, such as the woman who touched the hem of his garment, the wonderful touch called faith, which moved the heart of God. There is a sense of taste, a spiritual hunger for God. Something within the soul can now taste and see that the Lord is good. There is also that capacity of inspiration. You neglect that, and all the scenery of a spiritual world is drab and ugly. Cultivate it, and it sets the whole nature of a man afire with the beauty of the creation of God. Last, but not the least, there is the great capacity for love, the love of God. It is an expanding feeling for more and more of its height and depth. It is length and breadth. Until that is felt, no man can really understand the words, so great salvation. That same is used again in God. So loved the world, hallelujah, that He really understands the words, so great salvation. That same so is used again in God so loved the world that He gave His only begotten Son. How shall we escape
if we neglect that, we cannot escape. Ngayon, na-develop sa aming mag-asawa ang mas malalim na pagmamahal. Yeah. Yung yan lang parang sumobra yata yung pagmamahal ko sa akin. Kasi alam niya yung mga legs ko, gabi-gabi yan, yung hindi naman massage hinahaplos lang niya. Kasi hindi pwedeng i-massage dahil mas lalong painful. So siya lang ang nakakaalam kung paano ang haplos sa mga binti ko. Yung talagang may konting diin lang na haplos, hindi yung inihilot na gano'n. Hindi yung minamassage, masakit yun. Basta hahaplosin niya lang, lalagyan niya yung efficacent oil, kung ano yung mga cream na bibili ko, papahira niya lang, nahaplos lang ng gano'n. Hindi yun nawawala gabi-gabi. Pagka matutulog na kami, hihiga na kami, pupwesto na siya doon sa ilalim ng mga pako. Hihintayin niya akong makatulog. Hanggang pag ako'y nakatulog na, doon lang siya matutulog. Nagdi-develop yung pagmamahalan namin sa isa't isa. Bilang ganti naman, halos sa loob ng isang linggo, 3 beses ko siyang nilalabas ng bahay. Kumakain kami sa labas. Labas ng bahay. Sa labas ng bahay. Hindi, dinadala ko siya sa Crescendo. Gusto niya kasi yung mag-inasal, ganyan. Masaya na siya doon, 20 pesos. Yung gano'n, masaya na siya doon. Kumisan, maglalambing siya. Gusto kong pumunta doon sa yun lang ang kaligayahan niya eh. Yung dalhin ko siyang, pakainin ko siya sa labas. Gusto kong pumunta doon sa, yung unlimited, unlimited, may unlimited lechon pa eh, mga gano'n. Magyayaya, maglalambing. Gano'n, bibigyan ko naman. Yung gano'n, do not neglect to love your partner. Amen? At kapag hindi mo yan nineneglect, yung pagkadarating ka, hindi lang yung baby ang hinahalikan mo, si Mrs. din halikan mo. Yung gano'n. Konting lambing, kapatid eh. Minessage mo na. Sumagot ano? Sabi ko sa'yo. Aba? Sabi ko sa'yo eh. Niluto ko na. Malaking influensya ko na. Yung ganyan. Do not neglect. Ang pinakamalaking kasalanan na pwede nating magawa, yung wala tayong ginagawa. Yun po yun. Next, pagbigyan nyo na ako.